Hello. Guys, napanood nyo ba yung yung pelikula ni Vilma Santos at saka ni Claudine Barreto doon? Matagal na siguro yun kasi mga bata pa sila. Saka ilang beses ko nang napanood yan sa YouTube. So, kanina, dumaan uli sa wall ko yung pelikula na yun. So, kahit ilang beses ko nang napanood, pinanood ko pa rin kasi maganda yung pelikula ba. Maganda yung kasaysayan, yun yung about sa anak, sa mapanibukong anak pa, which is yan si Claudine, pinagbibidahan ni Claudine Barreto at saka ni Vilma Santos. Napanood ko uli kanina, ewan ko yung best ko na yan napanood kaso nga lang ang ganda talaga ng drama, kasaysayan kasi nung pelikula. Bali kasaysayan ng isang ina na nagbabanat ng buto at nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak, parang buhay, mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ganun pa ang isinusupli ng kanyang panganay na anak na siya sana ang maging katuwang ng kanyang ina sa pamumuhay nila, di ba? Para sa ating mga magulang kasi yung panganay, siya yung inaasahan natin na na katulong natin sa ating buhay. Kung halimbawa na tayo ay single mom na, di ba? Pero minsan kasi nagkakamali tayo, yung panganay, kung sino pa yung inaasahan natin, siya pa yung yung hindi maasahan, yung pinagmumulan ng sakit ng ulo, mga ganan. So eto, papanood ko sa inyo kung hindi nyo pa napanood yung pelikula na yan. Title niya is Anak. Tingnan nyo, ang ganda talaga. Maiyak ka ba? Maiyak ka sa sa kasaysayan. So ayan, panoorin nyo. Bakit na? Ay, huwag na po kayong umalis. Kailangan, anak babalik din ang nanay, ha? Ha? O, tulungan mo na ang kuya mo ron. Sige na. Day, halika na. Tulungan mo ako. Sige na, Michael. O, tulungan mo si kuya. Balutin mo yan. Oh, ba't Biyernes Santo yung mga mukha ninyo? Hindi pa ba kayo sanay? Sanayin niyo na ang sarili niyo sa mga pangakong napapako. At sanayin niyo na rin ang sarili niyo na wala tayong katulong dito. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, sapatos. Ate, tama na sabi. Michael, dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Sige na, anak. Daday, pasok na sa kwarto. Sama sa kuya. Sige na, anak. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Daday yan, mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina Os? 1, 2, 5, 6 na linggo. Tignan natin kung di si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo, at sana huwag ka nang bumalik. Bastos ka talaga, ano? Nay! Ano? Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige, lumayas ka. Layas! Talagang lalayas ako, oh! Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuhan ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga Oo, gagawin ko talaga Sige, yan! lumayas ka! Magpabuntis ka! Nay, tama na. Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na para may isaksa ka lang sa sikmura niya. Alam mo,
Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi isinilang ang dalawang bata na galing sa isang babae na irresponsable at makasarili tulad mo! Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera! Kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Wala ka! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang kapal ng mukha mo! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mong hindi mo ko pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko. Kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyan ko, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo. Pero nandito na ako. Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa manlupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat na binigay niyo sa amin. Kayo, may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang inihitit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin na mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ko kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. Ha ha ha.